At ayan na po, Baro load activated. So ngayon pwede na daw tayong humiram ng load. I-click na natin itong go to load. Magandang araw po, ito pong muli si Melvin at tuloy po kayo ulit sa aking YouTube channel. Sa video pong ito ay tuturuan ko po kayo kung paano umutang ng load sa GCash. Lahat po ng network guys pwedeng umutang dito. Tuturuan ko rin po kayo kung paano babayaran ito. Sundan nyo lang po ang video guys dahil step by step ko pong ituturo sa inyo. Pero bago yan, don't forget to click the subscribe button below and hit the notification bell para updated po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video na i-upload sa aking channel. So let's start. Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, sa mga gipit dyan at walang pambili ng load, ang una po natin gawin ay syempre i-open natin ang ating GCash account and then i-click natin itong Baro. Siya nga pala guys, ang maka-avail dito ay yung mga eligible lang po na user. Last month kasi pag open ko nito ay hindi pa ako eligible. So ngayon okay na po. Next po ay i-click natin itong Baro load. And then, kailangan pa natin itong i-activate. I-click natin itong activate. And then, i-check daw natin guys kung tama po ba yung mga information na nakalagay dito. At pagkatapos nyan, i-click natin itong may maliliit na dalawang box dito sa baba para malagyan ng check to agree to the terms and conditions and to agree to the data privacy agreement. And then, click natin itong start borrowing. At ayan na po, Baro load activated. So ngayon pwede na daw tayong humiram ng load. I-click na natin itong go to load. At may pagpipilian po tayong kung ano ang gusto nating i-load guys. Itong mobile load ba o itong broadband load. At may Baro load tips pa dito sa baba guys. Kailangan daw nating bayaran ito on time para may posibilidad na tataas ang ating G-score at para daw makakuha po tayo ng access para sa ibang loan offer. At itong isang tips guys ay pwede raw tayong humiram ulit kung matapos na nating bayaran ang ating amount due. So ngayon guys, kapag gusto po natin itong broadband load, ito lang po ang pwedeng mautang natin na load dito sa broadband load. Globe Prepaid Wi-Fi, Globe Business at Smart Bro Home Wi-Fi. At dito naman sa mobile load, pwedeng sa Globe, TM, Smart, Talk and Text at Dato. So ngayon guys, isa-isahin natin itong mga network kung anong load ang pwede na nating mautang dito sa GCash. Uunahin natin itong Globe and then i-click na natin itong next. Ito po yung pwede nating mautang na load para sa ating Globe guys. Mula 50 pesos hanggang 99 pesos lang po. At wala pong regular load. At dito naman sa Smart ay mula 50 pesos pa rin hanggang 99 pesos. At hindi rin inaalaw ang regular load. At dito naman sa Talk and Text, ito rin ang mga load na pwede nating mahiram. Mula 50 pesos pa rin hanggang 99 pesos. At dito naman sa dito, ito lang po ang maaari nating mahiram. 3 promo load lang po. So sa ngayon guys, wala pa pong regular load na pwede nating mahiram dito sa GCash. So ngayon, magbigay po ako ng sample. Uutangan ko ng load ang aking TM. I-click ko lang itong TM. And then click next. Ang nagpapagana pala nitong Baro load guys ay ang Fuse. Ang Fuse po ang nagpi-finance nito guys, kasama po ang G-Loan at G-Gives. So ngayon guys, ilalagay ko na ang aking TM number at pagkatapos niyan i-click itong next. So sa TM guys ay itong 3 lang pong promo load ang pwede nating mahiram. Tig 99 pesos po.
Easy Surf 99 Fan Achieve, Easy Surf 99 Fan Aliw, at itong Roam All Net 99. So halimbawa guys, ang hihiramin ko dito ay itong Easy Surf 99 Fan Aliw. So i-click ko lang yan. And then i-click natin itong Borrow Load. At ito na po guys, ito po ang kauna-unahan kong paghiram ng load dito sa GCash guys. So ito po ang aking available to spend, 102 pesos. So ito pa po ang maaari kong mahiram na amount sa load dito sa GCash. At ito na po ang hihiramin ko, 99 pesos. Plus may service fee po yan guys na 12 pesos. Ang mababayaran natin lahat guys ay maging 111 pesos. At may due date po ito guys ha. Magju-due po ito ngayong September 21. Dahil September 7 ngayon, so 2 weeks po ang term guys. So next po natin gawin guys ay pindutin itong may maliit na box para malagyan ng check to agree the disclosure statement. And then i-click itong confirm. So ganun lang po guys. So ngayon guys, ituturo ko rin po sa inyo kung paano babayaran ito. So balik po tayo dito sa aking GCash dashboard. I-click natin itong borrow. And then i-click natin itong borrow load. Ayan na po, ito na po ang ating balance, 111 pesos. So ngayon, pindutin na natin itong pay. So pwede pala partial ang bayad natin dito guys. Halimbawa po magpa-partial po ako ng 60 pesos. So ilagay ko lang dito sa enter amount. Pagkatapos niyan i-click natin itong next. So sa bawat partial pala natin guys ay may processing fee na 10 pesos. Pero covered na po siya sa ating pinartial na 60 pesos. Hiniwalay lang dito yung service fee. So 60 pesos pa rin ang mababawas sa ating amount due. So ngayon nakapag-decide na ko na i-fully paid ko na lang. Babayaran na lang natin lahat or hihintayin na lang natin sa due date. So balik tayo dito. Itong pay amount due na lang ang pindutin natin para ma-fully paid na natin. And then i-click natin itong next. And then click pay 111 pesos. So wag pa rin kalimutang i-save ang transaction na ito guys. Para may proof po tayo kung sakaling magka-aberya ang sistema ng GCash. Itong download sa baba lang ang ating i-click guys para ma-save sa ating phone gallery ang transaction na ito. So ganun lang po guys. At sana may natutunan po kayo guys, paki-like na lang po sa video ito at paki-share na rin sa iba. At para sa mga iba pang mga katanungan, pakisulat na po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong tutorial video. Goodbye! God bless!